Sobrang thank you sa mga nakaka-appreciate ng aming video. Sa totoo lang, gustong-gusto ko talagang magbigay ng advice sa ating mga kapwa tindera at mga negosyante kung paano nga ba magpatakbo ng isang tindahan. Kasi sobrang naguguluhan ng aking pagsasalita dahil wala naman akong script na binabasa, naguguluhan din ng aking mga sinasabi at hindi ko na rin alam kung ano ang sasabihin ko sa inyo. At ang feeling ko, wala naman kayong matututunan sa akin dahil puro kalokohan lang ako. Pero ito nga, dahil nga base sa aking experience, kung hindi naman masyadong mabenta ang iyong paninda, huwag kang masyadong bumili ng kung ano-anong ititinda na masisira lang. Bukod sa nasisira, ay natutulog ang iyong pera. Kunyari may 200,000 ka na puhunan, ang ilalagay mo lang sa loob ng iyong tindahan ay yung mga item na nabibili. Pero, huwag din naman masyadong maraming bultuhan ang iyong pagbili. Halimbawa, katulad lang kita ng isang sari-sari store, base sa aming tindahan, 3 dosena lamang kami kumuha ng surf, downy, mga sabon, mga kape, ganun. 3 dosena, 2 dosena na iba-ibang mga scent or mga iba-ibang flavor ng kape. Bukod sa hindi naman namin nauubos yan sa isang linggo, ang ahente ay dumarating linggo-linggo din. So, napapalitan din yung mga nabenta mong mga produkto. Bukod sa hindi ka na mapapanisan, yung pera mo ay pwede mo pang gamitin sa iba namang business. Hoy, baka sabihin nyo naman nagmamagaling ako dito Ito lang na may base sa aking experience. Kaya naman talagang kapag may pautang ako talagang todo singil ako dahil cycle lang yung aking kapital. At yung kapital, yun, ikot-ikot lang. Kaya shoutout sa mga may due date dyan, magsipag-bayad na kayo! Hoy, pero biro, magbayad naman na kayo. Nakakainis naman kayo. Hindi na ako natutuwa sa inyo Kulit ng kulat, hindi na kayo makakaulit. Okay, see you next video. Bye!